ng LTFRB, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, kung ano ang mangyayari sa mga petisyon na ito. Kasi 8 week na nasunod-sunod, partner, na pagtaas. Next week mukhang namimiligurong tumaas ulit. Oh, no. Kaya naman kausapin po natin si ASEC Vigor Mendoza. Sir, magandang umaga po, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan. Good morning, sir. Magandang umaga, Doris, Robert. Opo. Ano po ang maaasahan natin Ayan. sa LTFRB dahil pinuputakte po kayo. Talaga naman Ng petisyon. Ng mga Opo. petisyon at talagang inaabangan yan. Let's put it in context lang po, no? Ang aming base price kung saan tayo nagsisimula, doon po sa last fare hike Last na fare binigay po ng LTFRB board. No? In the last fare hike a couple of years ago, nung nagtaas ng pamasahe, the price of fuel was 51 pesos, more or less, no? 51. At the time per liter. Fast forward to today nasa mga 58 na tayo per liter. Opo. So, ibig sabihin, because of the series of increases itong January, mga 7 piso na po ang inakyat ng presyo ng pump price ng diesel fuel. Opo. Doon sa Okay. nakikita natin, sir, na sunod-sunod na pagtaas na ngayon, mas tumataas po ba yung tsansa na mapagbigyan natin yung hirit? Professional. Oo. Oo. We're preparing for it, no, Doris, Robert. But you understand, 7 pesos po ang inakyat. Ibig 7 sabihin, pesos. sa 30 litros, sa jeepney lang po muna, no? Opo. So, ang konsumo ng jeepney as per testimony ng mga transport group is 30 liters per day. Ang ibig sabihin na nawawalan sa kanila is 210 pesos per day on fuel cost. Mhm. 'Di ba? Nagbigay po tayo in 2023 ng piso provisional increase. Mhm. Yung piso na yan, provisional, translates to around 300 increase in income by 300 pesos a day. Okay. 300. So may Umakit ng 300, pero nababawasan naman sila on the fuel cost side ng more or less 210 pesos a day. so may 90, So, may iwan. So meron pa silang konting space, may konting space pa Oo, tayo, oo. no? Pero hindi Okay. naman tayo naghihintay na umakyat pa tuloy-tuloy doon Opo, lang tayo opo. a-action. No? So we're conducting public hearings now, no, starting on Tuesday next week. Hindi lang naman po sa jeep, no? On Tuesday it would be the TNVS. On Thursday it would be the buses and then the jeeps, no? Pero isa sa aming consultation will be the performance standard. Meaning to say, kung iakyat natin ang pamasahe, dapat ganito naman ang performance standard natin. For example, dapat wala ng punit na silya. Aha. Dapat wala yung cleanliness ng sasakyan nyo ganito, no? Oo. Dapat roadworthy. Dapat yung gulong, yung ganun ba? So, Oo. mayroon Yung tayong paghawak performance. mo doon sa handle, walang kalawang. Ayan. Ganun po, no? Tapos yung roof ng sasakyan, kasi ano yun iron sheet yun eh. Pag hindi mo dinagyan ng lawanit yun, ng kahoy, ang init nun paghapon, no? Nako. So, may nahuhuli kami mga jeep na wala ng gano'n, no? Meron pa nga butas yung sahig, no? Oo, Kasi maraming ganyan. ang sinasabi namin, pag ganyan ang sasakyan nyo, before we issue a new fare increase for fare matrix dun sa operator na yon, i-inspection namin yung inyong sasakyan. At sisiguraduhin natin na yung performance standard na pinag-usapan natin para sa pag-akyat ng pamasahe, kino-comply nyo naman. Para naman may konting ganansya rin yung ating mga commuters. Oo. So we're going through the process already. We're double checking our data already. We are finalizing our performance standard per type of service, no? Per type of Correct. service, para may makikita ng ating mga papasero kung merong hindi nagko-comply, isubok nila sa amin. Kasi hindi na pinag-usapan. Tama, hindi nyo na pagkasunduan. So Oo. kung mag-meeting, mag-public hearing ng Thursday, may mga schedule na sa bus, sa TNVS, sa jeep. Maki-participate po tayo, manood tayo para alam po natin kung saan Tama. yung nanggagaling, Opo. yung request ng mga private transportation sector natin rather. Plus, syempre sa side naman ng government ng LTFRB. Tama. Hindi naman kasi din madali, partner, ASEC, di ba? Yung bigla-bigla, hindi, taas na natin, sige, ganito. Wow. Opo, Domino opo. effect yan. Kami po talaga database tayo. We look at the data. Tapos tama po kayo, no? Pag normally after a fare increase, ang susunod diyan, minimum wage increase. Yun na nga eh.
Sunod-sunod na yan. Tapos pag nag-minimum wage, tama kayo, domino effect na po yan. No? Oo. Kaya talagang titimbangin mo din talaga. Correct. Habol ka ng Opo. habol eh. Tataas lahat eh. Hindi ba? sa pagpikit mo, hindi, tataasan na lang natin. Hindi Kaya pwedeng nga. ganun. Eh. Ito po ang isang pinakamahirap na bigyan ng desisyon Oo. ng ating LTFRB, yung Oo. balancing the interest of the commuters at yung transport sector po Oo. natin. Kaya Kasi nga, partner, oo. end-to-end eh. Kung ano yung magiging desisyon mo, yung kabilang end galit. Ayun na nga. Kaya nga sabi Diba? niya, di ba? Kaya kailangan may compromise. Gawin nyo ng Opo. LTFRB. Compromise lang Opo. ang makakaresolba niyan. Kasi kung pagbigyan mo yung isa, magmamarakulyo naman yung isa. O kaya hindi Opo. magkakaroon ng resolusyon. At dahil dyan, Oo, kasi talagang partner, good luck eh. Good luck para talaga. sa Although inyo. yung bus group na nakausap natin, di ba, Oo. sinasabi nila, kaya pinupush na nila kasi nagkaroon na ng dagdag sahod. Parang ang sabi nila, hindi, oo. ito na may dagdag sahod na eh. So pwede na silang magdagdag ng bayad sa amin, may pandagdag bayad na sila. So yun din yung mga consideration ninyo, sir. Opo, kaya inuuna po natin yung mga mode of service na matagal na pong hindi inakyat yung kanilang pamasahe, no? So yun ang mas sensitive ngayon. Yung jeepney, as I said, meron pa tayong konting space. Oo. Depende sa kung magkano iakyat ang presyo ng crudo the next couple of weeks, no? But for other services, gaya ng bus, Opo. matagal na po na hindi inakyat yan at umakyat pa rin yung kanilang minimum wage and other cost of operation. Ayun. Mm. So, dahil Yung mga umaagoy, standby lang kayo muna. Oo. Oo. Abangan natin. Abangan. Kailangan po talaga dumaan ito sa proseso. Hindi porket na gusto natin, agad-agad. Tama. Idaan natin sa tamang proseso at tingnan natin kung anong desisyon. At syempre, Asik, kapag Oo. may desisyon na, kami po yung makikipag-ugnayan sa'yo para po maipaliwanag din natin na maayos at mas maunawaan ng publiko kung ano man yung magiging desisyon at kung ano man yung naging Correct. resulta ng public hearing. Oo. Asik, Maraming salamat po sa salamat pagkakataon na yun. po. Salamat din po sa magandang Asik. paliwanag. Thank you at mag-ingat ka lagi. Ingat po. Si Asik. Thank you, Doris Robert. Happy Maraming weekend salamat. po. Si Happy Asik Vigor weekend. Mendoza, ang chairman po ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Oo. Dahil dyan